the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is Ulitin really natin. the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is really hindi dapat mangyari. They deserve to be jailed. To be very blunt about it, they deserve to be jailed. And what about Zaldico? Nasa ibang Ay lalong-lalo na yan. Ay, hindi nila pauwi niyan. Di lang. Okay. Si, But sir, At dapat kung ikukulong maging siya alam ho niya na hindi pa uuwi nitong si Elizalde ko. Sinong hindi magpapauwi? Si Martin Romualdez. Ngayon, bakit pahintulutan niya ng administrasyon? Kasi gusto rin ni Marcos Jr. Kasi kasapakat nila itong si Martin Romualdez. Ngayon, para dito kay Mayor Benjamin Magalong, kumapa hanggang sa ngayong mga panahon na to, todo suporta ka pa dito sa bangag na administration na to. Ewan na lang ho natin, Mayor Benji. Nako, bumanat na naman ho itong si Mayor Benjamin Magalong. Ang hirap sa iyo kasi, sir, nung iniimbitahan ka para magsalita sa Senado, di ka nagpunta. Kesyo wala kasi doon ang laban eh. Ang laban eh nasa House of Representatives. Hindi naman siya inimbitahan. Ayun, bokya. Nakuha na ho niyang nasibak dyan sa ICI. Hindi pa rin ho niya nasabi ang kanyang mga saloobin doon sa tamang forum na kung saan talagang recorded yung kanyang mga sasabihin. Kaya dapat daw humakulong itong si Martin Romualdez at itong si Elizalde ko dito sa skandalo na to ng mga maanumalyang flood control projects at mga ghost project. Diyan no sa interview niya na yan, diyan sa Newswatch Plus Philippines. At dito rin ho sa video na to, naku, makikibalita ho tayo dito sa kay attorney Harry Roque. Kaugnay kung pwede bang mapatanggal sa pwesto si VP Sara dahil sa reklamong plunder. Sabay-sabay ho nating malalaman yan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Heto na ho mga kababayan, dito ho muna tayo kay Mayor Benjamin Magalong. Naku, itong si Mayor Benji. Mayor Benji, ikaw kasi di ka na gano eh. Dapat kasi nung inimbitahan ka, nagpunta ka na eh. Ang dami pang arte-arte game. the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is Ulitin really natin. the idea of entertaining Speaker Romualdez as a state witness is really hindi dapat mangyari. they deserve to be jailed. Yeah. To be very blunt about it, they deserve to be jailed. And what about Zaldico? Nasa ibang Ay lalong-lalo na yan. Ay, hindi nila pauwi niyan. Di lang. Okay. Si, But sir, At dapat kung ikukulong maging siya alam ho niya na hindi pa uuwi nitong si Elizalde ko. Sinong hindi magpapauwi? Si Martin Romualdez. Ngayon, bakit pahintulutan niya ng administrasyon? Kasi gusto rin ni Marcos Jr. Kasi kasapakat nila itong si Martin Romualdez. Ngayon, para dito kay Mayor Benjamin Magalong, kumapa hanggang sa ngayong mga panahon na to, todo suporta ka pa dito sa bangag na administration na to. Ewan na lang ho natin, Mayor Benji. Malaki ho ang problema natin pag gaganyan, di ba? Kitang-kita na ho natin ang mga kabuktutang ginagawa ng administrasyon. Todo suporta pa rin tayo. Naku, malaki ho problema natin dyan. sila, dapat hindi sila ikulong sa mga magagandang jail. Hindi yung gagawa ka ng magandang jail para sa kanila. Hindi dapat. They don't deserve it. Yeah. They have to go to the city jail, Yan. ordinary jail, para maramdaman nila. Anong hirap makulong. Ako, nakulong na ako eh. Yan. but what is your fear? Because Speaker Martin Romualdez is a cousin of the president, and do you think the ICI could prosecute him? Well, the president himself mentioned na it doesn't matter if it will go all the way up. Naniwala ka naman. Yan ang problema sa iyo, brad eh. Ang dali mong mabudol. Di na kayo natuto. Nabudol na lahat ng Pilipino noong karamihan ng mga Pilipino pala, sorry. Karamihan ng mga Pilipino ay nabudol na noong 2022 presidential election. Naniniwala pa kayo sa mga salitang lumalabas sa bunganga ng presidente na yan? Kung mapanggang sa ngayong mga panahon na to, 3 taon na mag-4 na taon na itong bangag na administration na to. Kung meron pa kayo pinaniniwalaan sa mga sinasabi niya, anak ng tokwa, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Anak ng Petrang Garapata. Hindi po pwede yun. Sinabi niya, hindi papasok ang ICC. Hindi pwedeng pangimasukan ng ICC ang ating kasaringlan. Not in 100 years, not in 1,000 years. Oh, hindi kita ipapa-impeach, walang impeachment kay VP Sara. Pagkasabi niya ng ganon, after 2 days, ayun, trinabaho yung impeachment.
Ngayon sinabi niya kung aabot sa taas itong issue ng korupsyon na to, ng flood control, kahit na umabot sa taas, walang problema yan. Naniniwala pa rin kayo? Anak ng toko. Ano na ho yan? Ika nga katangahan na yan. Kung mapanggang sa ngayong mga panahon na to, talagang meron pa kayong pinapaniwalaan sa mga lumalabas sa bunganga nitong presidente na to. Nanuknukan ng pagkasinungaling talaga sa totoo lang ho mga kababayan. Very clear si Presidente dyan eh. Very clear. Kaso yung very clear, sinungaling nga eh. Di ba? Sinungaling ho siya. Sabi niya sa KOJCC, walang mga barel, walang mga armas. Sa video meron. Doon pa lang sinungaling na naman. Hanggang sambayan ng Pilipino, kung ang ating mga kababayan naniniwala pa sa presidente na to at ang nagpapakalat ng naratibo kagaya nitong si Benjamin Magalong, malaki yung problema natin dyan. By the way 1 million. Maraming salamat to sa mga nag-subscribe sa mga nakalipas na panahon na. Ito, 1,004,998 na ho tayo palakpakan. Ang lasi naman yan. Kung bago lang ho pala kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dyan ho, walang budol dyan. Higa nga, what you see is what you get dyan. Wala akong budulan dito sa PH Update. Pero pagka pinaniwalaan nyo itong si Marcos Jr., ay nako, malaki ho problema natin dyan. Talagang kung siya. Ako, I felt his sincerity. Ano daw ho, yung sinseridad daw ho nitong si Marcos Jr. Pinaniniwalaan The idea nitong of si entertainment. Mayor Benjamin Magalong. Naku, Mayor Benji, nasa ilalim ka ng pambubudol ng bangag na administration na to. Good luck na lang sa'yo. Good luck na lang dyan sa Baguio City. Di ko malaman kung ano bang problema mo. Nakita mo na nga, pinatanggal ka. Kanino ba bataya ang si Anticlair? Kay Marcos Jr. Ang bumanat sa'yo mismong administrasyon. Sinabi niya sa'yo na kahit na umabot tayo sa dulo ng walang hanggan dito sa issue na to, walang problema. Kahit dun sa pinakataas, madamay dito, walang issue. Ba't ka tinanggal? Kasi meron ka track record na babanggain mo kahit presidente. Yan ang problema sa'yo. Mabilis yung budulin eh. Lipat to tayo dito kay Attorney Harry Roque. Makibalita ho tayo kung etong pinaplano, itong gustong mangyari ng administrasyon sa pagtanggal dito kay BP Sara, maisa sa katuparan ho ba ito? Alamin ho natin dito kay Attorney Harry Roque. Gabe. Pagkabat nasagot ko ng lahat sa WhatsApp at saka mga nasa Facebook. Ang aking natitira na lang pong sagutin at gagawin ko po yan ngayong araw yung mga bumati sa Viber. Maraming salamat po sa mga bumati dahil alam ko naman gusto nyong ako'y magligaya sa aking birthday miski ako po'y malayo sa aking mga mahal sa buhay. No? And it means a lot to me na marami naman pong nagmamahal. Happy birthday, Mayor Attorney Harry Roque. Palakpakan mo natin. Birthday pala ito si Attorney Harry. Oo. Birthday! Sa akin at talagang ninais nila na naging maligaya ang aking birthday. At naging maligaya naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Pagamat nagpuntahan po dito yung aking mga kaibigan sa Hague sa aking bahay, wala pong imbitasyon yan. Ang talagang selebrasyon po namin ay 4 kami magse-celebrate ang birthday itong darating na linggo. So wag po magtatampo yung mga nakakita ng mga pictures sa aking bahay ngayon dito sa The Hague. Yan po ay voluntaryo sila nagpuntahan. Napakadami nga po at nakakabag ng puso, no? Nakakalambot ng puso talaga. At maraming salamat po for making my 59th, but I say it's 60th kasi sabi ng mga Chino, hindi daw sineselebrate ang 59th. So I'm celebrating my 60th birthday instead of 59th. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, tuloy-tuloy naman po ang buhay natin matapos ang ating kaarawan. At ang ating pag-uusapan ngayon ay nung makalawa ata ay nagsampa ng kasong plunder itong apo ni Cory Aquino na si Kiko Aquino D na nagrereklamo laban kay VP Sara ng plunder. Now, alam natin na nabasura na ng Korte Suprema yung impeachment complaint ni Sara Duterte kaya safe si Sara from another impeachment complaint until February next year. Pero February is only 4 months from now at sa tingin ko nga plano nila na buhayan muli ang impeachment na yan, pero sa tingin ko wala na mangyayari. Kasi po, halos eleksyon na by 2026, no?
At talagang alam naman natin na wala pang kandidato na lumalapit sa magiging pagkapanalo ni Sara Duterte kung ang eleksyon ay mangyayari ngayon. Kaya naman hindi ako magtataka kung talagang lahat ay gagawin nila para sirain si VP Sara, gaya ng ginawa nila kay VP Binay noon, no? Pero wala naman po silang magagamit laban kay VP Sara, no? Yan. Kay VP Binay, By the way, birthday pala ngayon itong si Brothers Traveler. Happy birthday, Brad. Enjoy your day. Happy birthday. Dito kay Brothers Traveler. Palakpakan natin. nila yung drone shots doon sa Malawak niyang farm dyan sa Batangas. At talagang tingin ko yun ang nakasira kay VP Binay kasi talagang nakakashock naman talaga kung makita mo kung gano'ng kagarbo yung kanyang farm sa Batangas. Bagamat isipin po natin, no? Kapag malaki naman ang lupa sa probinsya, hindi po nakapagtatakayan dahil mura naman po compared to Metro Manila ang mga lupa sa probinsya. So sa akin, hindi pa rin deserve ni VP Binay yung ginawang paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. At sa tingin ko, walang ganyang baho na mailalabas laban kay VP Sara because si VP Sara has always had a very humble life. No? Yan ang namana niya sa kanyang ama na talagang ang pamumuhay na normal, na humble, hindi marangya, walang kapritsuhan sa buhay. Yan naman po ang pang-araw-araw na buhay talaga ni VP Sara. So wala sila makikuhang baho gaya ng nakuha na yung mga marangyang mga palasyo laban kay VP Sara o di naman kaya kay Erap Estrada nang ganyan din ang nangyari, no? Yung mga larawan ng iba't ibang mga mansyon ng mga asawa ni Erap Estrada. So sa tingin ko walang mangyayari sa impeachment nila dito sa darating na Pebrero. So ang ginagawa ngayon na nagsabwat ang puwersa ng Dilawan at ng Marcos ay susubukan nila ngayon sa ombudsman. At ang dahilan nga daw kaya tinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman para nga po makasuhan na itong si VP Sara at tuluyan ng matanggal bilang Vice President nang mawala yung pinakamalakas na kalaban ng mga Marcos sa susunod na eleksyon sa 2028. Kung meron pang 2028, dahil ako naniniwala ako na pag hindi pa natin pinatanggal itong Marcos Jr. ngayon, baka wala na tayong 2028 na aabutan pa. Anyway, pag-aralan natin, pwede nga ba na yung mga kaso gaya ng sinampa ni Kiko D ay maging dahilan para matanggal sa pwesto si VP Sara? Kasi ang sinasabi nila, ang merong immunity from suit lamang ay ang presidente. Alam niyo, wala sa saligang batas yan na meron siyang immunity from suit. Pero sabi ng Korte Suprema, yan ay nakabase doon sa separation of powers na sinasabi na nakasaad sa ating saligang batas at yung katotohanan na kung ang presidente ay hahayaang makasuhan ng kung sino-sino during sa kanyang termino, baka wala nang magawa ang presidente kung hindi mag-file ng depensa sa kanyang mga napakadaming kaso pwedeng ihain sa kanya. Dahil alam naman natin, talaga naman maraming magiging kaaway ang presidente sa larangan ng politika. So, ang sabi ng Korte Suprema, yung immunity from suit ng presidente implied from the separation of powers at saka yung practical na konsiderasyon na kinakailangan makafocus ang presidente sa kanyang trabaho bilang isang presidente. Pero walang ganyang provision pagdating sa vice president at iba pang mga impeachable officers. So ang tanong, palibhasa ang meron lang immunity from suit ay presidente, pwede bang matanggal sa pwesto ang isang impeachable officer gaya ni VP Sara na wala namang kinikilalang immunity from suit habang sila ay nasa opisina? Well, alam niyo po, dalawang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema dyan. Yung Inre Gonzales na isang ombudsman na pinapakasuhan din at saka yung isang kaso na Villa, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng Korte Suprema, nakasaad sa saligang batas na ang presidente, ang vice president, ang mga chairman at members ng constitutional commissions ay pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Now, ano ang problema kapag ang vice president ay kasinasuhan ng plunder? Well, ang vice president, ang plunder po, kapag yan ay napatunayan at ikaw ay nahatulan na guilty, meron po yung penalty ng perpetual disqualification from office. At kapag ikaw ay napatawan ng ganyang tinatawag na accessory penalty, yan ay magreresulta sa iyong pagkakatanggal sa iyong posisyon bilang isang impeachable officer.
Kaya ang sabi ng korte dun sa Gonzales at dun sa kasong Villa, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng impeachable officers, hindi lamang ang presidente, kasama ng Yeah. vice president, ang chairman, at saka ang mga miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman, ay hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na po pwedeng maging dahilan sa kanilang pagkakatanggal sa kanilang posisyon. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung mga impeachable officers na yan ay po pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. At dahil ang kaso na ihahain sa pwedeng maging dahilan para sila ay matanggal sa kanilang posisyon, hindi sila po pwedeng litisin habang sila pwesto dahil kapag sila na yan ay magresulta sa accessory penalty ng perpetual disqualification from public office kasama na yung pagtanggal sa kanilang posisyon. Kaya nga po, bagamat po pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman laban hindi lamang sa vice president kundi na rin sa presidente at lahat ng mga impeachable officers kasama na ang Chief Justice, Associate Justices, Chairman, members ng Constitution Commission at ng Ombudsman, hindi sila po pwedeng magsampa ng kaso habang sila ay nakapwesto. Dahil pag napatunayan na sila nagkasala sa mga kasong ito, ito ay magre-resulta sa kanilang pagtatanggal sa pwesto at ang sabi nga ng ating saligang batas, po pwede lang silang mapatanggal sa pamamagitan ng impeachment. In other words, walang mangyayari dyan sa kasong sinampa ni Kiko D. Hindi ko nga maintindihan bakit pa siya nagpagamit sa mga loyalista na apo pa ni Cory mismo ang nagsampa ng kasong plunder laban kay Sara Duterte. Uulitin ko po hindi po magkalaban sa politika ang mga pamilyang Aquino at Duterte. Si Tatay Digong at ang kanyang nanay na si Lola Soledad ay sumuporta po kay Tita Cory. Sila po ang naging tao ni Tita Cory noong 1986. So nasa kali po si Soledad, nasa kali po si Tatay Digong at bilang pagkita ng pagsukli ng or utang na loob sa kanila ay inappoint po ang ating Tatay Digong bilang OIC nga po ng Davao nung nakaupo na si Tita Cory. At po ay patunay na talaga magkaalyado ang pamilyang Aquino at Duterte. At itong alyansa naman po ay hindi lamang politika. Kasi si Mami Soledad naman po ay hindi politika. In fact, si Tatay Digong ng mga panahon na yun, wala rin sa politika. Siya po ay piskal. Ang nasa politika ay yung ama ni Tatay Digong na sumalangit na noong mga panahon na yun, no? Na naging governor dati ng isang Davao province. At saka naging cabinet din secretary ng parang Public Works and Highways po ata yun, kung hindi ako nagkakamali. No? So, ibig sabihin po, unang-una, hindi natin alam ba't ginawa ni Kiko yan. At hindi natin alam kung bakit ang mga dilawan ngayon ay mas pinapaboran pa ang Marcos na siyang pumatay kay Ninoy Aquino kesa sa mga Duterte. Now, nung nakipagsanib puwersa po ang Duterte sa Aquino, hindi po yan dahil labang nais nilang manatili sa politika. Kasi mga panahon nga po yun, wala pong miyembro ng Duterte family na nasa politika. Ginawa po yan ng pamilyang Duterte na makipagsanib puwersa sa Aquino dahil alam nila na si Marcos ay banta sa demokrasya ng Pilipinas. Dahil siya ay diktador, dahil siya ay kurakot, dahil siya ay mamamatay tao, nanonorture, at nagpo-enforce disappearance ng mga tao. So, ang pinaglalaban po ng Duterte nung sila ay nakipagsanib puwersa sa pamilyang Aquino ay para po sa mabuting pamamalakad ng gobyerno para salbahin ang demokrasya sa kamay na isang diktador. Hindi po yan dahil lamang sa mga personalidad. Dahil alam naman natin kung personalidad lang pag-uusapan, sino ba naman si Cory Aquino, isang housewife, no? Pero nasuportahan siya ng mamamayang Pilipino dahil nga po siya ay naging simbolo ng demokrasya. Na kapag tayo sumuporta kay Cory Aquino, sinusuportahan natin ang demokrasya para sa Pilipinas. So she literally became the figure of democracy in the Philippines. At kaya naman kinilala si Cory Aquino sa buong daigdig na sa hanggang ngayon ay hindi ko po binabaliwala. Talaga naman pong importante naging papel ni Tita Cory. Bagamat marami rin pong hindi naging masaya sa kanyang termino dahil yung korupsyon nagpatuloy sa kanyang gobyerno. At ngayon nga po hanggang ngayon, ang duda natin, itong pamilyang Aquino ay sumusuporta sa mga Marcoses dahil nga po doon sa 24 billion
na inaward ng Court of Appeals as just compensation para sa Hacienda Luisita. Napakalaking halaga po yan. No? At yung 24 billion, sigurado pong pwede na magpresidente si Bam Aquino kung kanila makukuha yan sa susunod na eleksyon. So hindi po malayo na makakalaban talaga ni Sara Duterte bilang presidente kung aabot pa tayo ng 2028, walang iba po si Bam Aquino. At si Bam Aquino, gagastusin lang niya. Miski 1/4 lang ng 24 billion, panalo na siya. Siguradong sigurado na yan. Yung mga tycoon pa, yung mga mayayaman, talagang mga Kastilaloy at mayayamang mga Chino na talagang magbibigay pa, ay baka ang war chest po niyang si Bam Aquino umabot yan ng 20 billion. Tingnan natin kung matatalo niya ang popularidad ng Sara Duterte kung siya ay meron 20 billion para ibili ng airspace para sa ads at para ipamigay sa mga lokal na mga politiko na kukuha ng boto para kay Bam Aquino. So yan po ngayon ang dahilan kung bakit nagsasanib puwersa ang Aquino at ang Marcoses. Pero ang pakiusap ko, huwag po sanang ibenta ang demokrasya para lamang sa ilang pirasong pilak ng ginto. Dahil yan naman po ang dahilan kung bakit naging bagong bayani si Ninoy Aquino, inalay ang buhay, umuwi sa Pilipinas, miski alam niya na may banta sa kanyang buhay. No? At sana nga po, tayo naman po ay bigyan ng kahalagahan ang demokrasya dahil nakita na natin na nung minsan ang talagang pinakamalaking banta sa ating demokrasya ay ang Marcos Jr. At ngayon, dahil nga sa korupsyon at lantaran ng pagnanakaw nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr., pinakamalaking banta na naman sa ating demokrasya ang Marcos Jr. Pero ang mabuting balita po, maski nagpagamit si Kiko D sa mga Marcoses para dito sa PR stunt na kasuhan si Inday Sara Duterte para sa plunder, wala pong mangyayari dyan. Dahil nakasaad na po sa desisyon ng Korte Suprema sa Gonzales at sa Villar na hindi po pwedeng kasuhan ang impeachable officer gaya ni Vice President habang sila'y nakaposisyon dahil ito'y po pwedeng magresulta sa isang desisyon ng perpetual disqualification from public office Nako. na dahilan para malabag yung ating saligang batas na nagsasabi ang mga impeachable officers gaya ng Vice President po pwedeng lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga po, ako, sinasabi nila na kaya daw tinalaga si Boyeng Remulla bilang ombudsman ay dahil pakukulong niya si Sara Duterte for plunder. Ang pinakamaingay po dyan ay yung si Amy Marcos na tinatawag ng maraming mangga, i.e. manggagamit. Sa akin po, legally impossible. Hindi po Legally yan papayagan impossible. ng Korte Suprema. Ah, Kaya nga po ako okay. naniniwala ako na itong si Ombudsman Boyeng Remulla may pagkakataon po para ilagay ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamabuting Pilipino kung gagawin niya ng tama ang kanyang katungkulang bilang ombudsman. Baka mahigitan pa niya ang mahalang tao na pinakita kay Conchita Morales kung siya ay magiging tapat sa kanyang tungkulin at tapat sa saligang batas at iwasan ang pagsampa ng kaso na alam namang niyang hindi po pwedeng isampa laban kay Sara Duterte. Kaya po ako itaga nyo sa bato. Hindi po ako isa dun sa nagsasabi na kaya tinalaga si Boyeng Remulla ay para ipakulong si Inday Sara Duterte. Una-una, legally impossible. Secondly, naku po, muntik tang mamatayan si Boyeng Remulla nung kailan lamang at sa tingin ko naman, iaalay niya yung natitira pa niyang buhay sa mundong ibabaw para naman po maalala siya ng taong bayan na mayroong pasalamat at respeto na tama ang ginawa niya sa kanyang katungkulan. Darating ang mga kababayan. Abangan ho natin kung yan bang mga sinabi na yan, itong si Atty. Harry Roque, yan ba ang gagawin itong si Boyeng Remulla? Kung yan ang gagawin niya, ito maganda. Pero sa tingin ho natin, base sa mga kaganapan ngayon, hindi ho yun ang nangyayari sa mga aksyon netong si pangal to, Boyeng Remulla. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Lahat ng Pilipinas.